Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyo tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Kaya, pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahaling bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at manguurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong albularyo para handugan niya kayong muli ng panibago niyang video. And for today's video po, as usual, continuation pa rin po ito ng kanyang kalsada serye. At tungkol pa rin nga po ito sa walang kamatayang pork barrel bruha ng ating mga honorable kongresista doon sa kariyan ni Mr. Tambi sa Batasan Complex, doon sa may Litex, na may pamagat naman ngayong pork barrel hulabalu. Dahil may isang kongresista po sa isang siyudad sa Metro Manila na todo liyag ang kanyang dibdib sa todo-todong pagmamayabang at pagmamalaki sa madla habang nagsasalita siya sa entablado habang nangangampanya na mahigit umanong 3 bilyong piso ang naibigay na pondo umano sa kanyang distrito ng opisina ni Mr. Tambi at ng opisina ni Bungis doon sa palasyo. Pero wag ka, at maraming mga post sa internet na may mga proyekto siya sa kanyang distrito na karamihan na hindi naman natapos. At doon nga sa lugar na nasasakupan niya, ultimong doon sa loob ng mga magagarang subdivision na ang mga kalsada ay pagkatitino, pagkagaganda at pagkaayos-ayos naman ay hayon. At nung mapasal doon nisan ang inyong albularyo ay napansin niya yung bagong kalalatag o kapapatong pa lang na asfalto doon sa pagkatitinong mga kalsada. At ito po ang very exciting part dyan. Sa kongresista na yan, maraming mga nakapost sa internet tungkol sa kongresista na yan na ipinapakita yung mga larawan ng mga napakamamahaling mga relos niya na yung tatlo ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso ang bawat isa. At yung ibang klase naman ng mga relo, ang pinakamababang halaga ay mahigit 5 milyong piso naman ang isa. At ang huling nakita pong post ng inyong albularyo nakapost sa internet, yung malapalasyo niyang mansyon doon sa siyudad na matatanaw mo yung Bulkang Taal. And speaking of mga nagmamahalang mga relo, ayon kay Manong Ted Pailon doon sa radio broadcast niya, hindi na umano-uso doon sa karyan ni Mr. Tambi ang relong Rolex. Dahil ayon sa kay Manong Ted, may bagong status symbol na umano yung mga kongresista sa Pinas pagdating sa mga relo. Meaning, ang bagong uso na umanong mga relos para sa mga honorable crooks ng bansang ito ay yung mga relos ng mga bilyonary sa Pinas na ang presyo ay tumataginting na 20 milyong piso ang halaga, piraso ng halaga o pataas o maybe even more. Hindi ba yung isang chika babe na kongresista nga doon sa norte sangkaterba din ang mga lumalabas ng mga picture sa internet? Nasangkaterba yung mga mamahalin nilang mga sports car tulad ng Ferrari, McLaren, etc. na mga nakagarahe pa nga ang mga mamahaling sasakyan doon sa bahay niya. Bukod pa nga doon sa mga sasakyan, meron din siyang mga napakamamahalin niyang mga relos, bag, alahas, mga sapatos at damit na milyong piso din ang halaga. At ang pinakamasaklap na irony o kabalintunan po sa wikang Tagalog dito ay yung probinsya niya nila sa Northern Philippines, ang isa sa pinakamahirap na probinsya sa norte. May balita po rin ang inyong albularyo na yung base niya na isa ding chikabig na honorable crooks mukhang mahihirapan ng manalo ngayong darating na halalan dahil nagsilabasan din sa internet yung mga picture ng mga mamahalin niyang mga bag, alahas, sapatos at mga damit. Pero dati sa tricycle lang siya sumasakay. Ay, ito na naman po ang inyong albularyo at paikot-ikot na naman sa mga kalsada
sa Kamaynilaan at ito po kanyang pinuntahan ngayon ay ito po ay kabagong-bago pa lang nakalalatag ng asfalto. At dito po ay halatang halata mo doon sa sa mga gilid ng pagkakalatag ng asfalto na hindi man lang naayos ang pagkakadigpi o yung sinasabi nilang pagkakasinsin ng asfalto. Halata mong minadali talaga yung paglalagay dahil nga sabi nga ni Mayor Magalong ng Baguio, ito yung pinakamadaling pagkakitaan ng ating mga kongresista dito sa Pilipinas. Kaya ayan, basta na lang dyan, kaunting daan siguro ng pison, pera na, sabi nga nila. Kaya ito, nandito na lang po ang inyong albularyo, nagpaikot-ikot na naman dito sa mga kalsada na bagong lagay lang ng asfalto, pero itong mga pinuntahan po ng inyong albularyo, kabisado niya itong lugar na ito. Maganda po ang kalsada rito na hindi naman talaga kailangan ng lagyan ng asfalto. Pero yun nga, sabi nga madaling pagkakitaan, saglit lang, andyan na agad yung katong nila. Ito, dito na naman ang inyong albularyo, nagpaikot-ikot na naman. Ayan. Ito po, tansya ng inyong albularyo, itong pagkakalagay ng asfalto na ito, baka wala pa itong mga 1 linggo. Ito po ay bandang Disyembre pa nakunan ng inyong albularyo. Nga lang, hindi nga agad nasikaso ng inyong albularyo kasi nga marami pa siyang inasikasong mga bagay-bagay. Ayan, makikita nyo po yan, yung bakas ng gulong ng truck ng asfalto. Yan, bagong-bago pa po yan. Halatang halata, nakalalagay pa lang yung asfalto na yan. Kaya, ayan, kita nyo yan, hagya na lang, mahalata mo naman na hindi naman gaanong nadigpi ng pison. Halatang baka kunting padaan lang yan dahil mga buhag-hag pa, yung mga gilid ng inilatag na asfalto. Kaya, yan, pag yan na, ng init, ulan, araw, ay madali ang magkakabutas-butas. Kaya, ayan, pag na yan, na kabutas-butas na, kakayurin niya nung pangkayod nila, may pinangkakayod sila dyang machine. Tapos, diretso na kaagad sa dump truck na nung kinayod na asfalto at yun, lalatagan na naman ng panibagong asfalto. Pera na namang maliwanag, sabi nga. At napakadali nga pagkakitaan ng mga honorable natin sa bansang ito, yung ganyang sistema. Samantalang sa mga ibang probinsya na yung nabanggit ko nga sa mga unang video ko na may mga lugar tayo sa Pilipinas na halos hinahatak pa ng mga kalabaw pag tag-ulan, panahon ng tag-ulan, yung mga sasakyan na nababalaho. Pero dito, kita nyo yung ginagawa na yan sa ating mga kalsada para lang pagkakitaan at gawing gatasang baka, sabi nga ni Professor Monsud sa interview sa kanya ni Mr. Rico Hison. Yan, galing po yan mismo sa salita ni Professor Monsud, yung term na yan, gatasang baka. Yan, pinakita ko po dyan na gandang-ganda ng, yan po, ganyang kagandang kalsada dyan sa pinatungan na yan ng asfalto. Kaya kinungkunan ko po yan para mai-compare ko sa, makita ninyo yung pinatungan ng asfalto na pagkaganda-ganda ng kalsada, ay kung bakit kailangan pang patungan ng asfalto para lang doon sa tinatawag nilang, yun nga, kalakaran o katkong na tinatawag ng mga batang kali nung mga kongresista natin. Ayan, talagang kapag hindi ka naman talagang buntong hininga ng malalim pagka ganyan ang ginagawa sa pera ng taong bayan, talagang parang gustong hingin na lang yata nila talaga yung buwis na pinagpawisan ng husto ng mga taong bayan dahil sa ganyang sistema na ayan, kita nyo yung mga gilid na yan, hindi halatang hindi talaga nadigpi ng maayos ng pison. Halatang inilatag lang yung asfalto, tapos ayan, kumbaga pera ng maliwanag ng ating mga honorable. Kaya kailang magtatanong na naman ang inyong albularyo, matatapos pa po kaya yung ganyang sistema sa ating bayan na ang talagang pahirap yan sa mga tao, yung ganyang ginagawa nila. Ang taong nahirapan sa ganyan dahil pera natin ang mga dyan ginagasto sa ganyan. Wala naman tayong magawa dahil sila nga ang tinatawag na may power of the force yan, kaya kinunang ko yan dahil kita nyo halatang halata na hindi nadigpi ng maayos yung asfalto. Yan, kaya talagang pinagkakapirahan lang talaga
wala naman tayong magawa. Hanggang sa ganito na lang siguro. Ganito na lang ba ang kaya natin gawin? Yan ang tanong, yan po ang tanong ng inyong albularyo sa video ito. Kaya nga doon sa aking intro ay magtatanong ang inyong albularyo, mag-uurirat kung may pwede pang matapos yung ganyang sistema na ginagawa sa pera ng taong bayan. Malapit na naman pong matapos ang video ng inyong albularyo at muli pong maglalambing ang inyong albularyo na sana po magustuhan nyo yung ginawa niyang video na ito uli at sa mga susunod pang mga gagawing video. Sana po i-like nyo, mag-comment po kayo sa ginawa kong video na ito para kahit pa paano po ay makatulong sa algorithm ng ATTV o Albularyong Tasyo TV sa YouTube channel ko. Sana po magustuhan yung muli itong ginawa kong video. Ito naman pong nito konti na lang at para magawan ko lang ng voice over yung mga natitira pa at tatalo na po ang inyong albularyo tungkol sa eleksyon. Sige po, sana po magustuhan nyo at magpapasalamat po uli ng marami ang inyong albularyo sa naging panonood nyo sa kanyang video na ito. Maraming salamat po muli. Sana po sa susunod na video magustuhan nyo uli. Thank you po ulit. Thank you. Lumilindol.